Taong 2021, ang mga otoridad ng Salt Lake City, Utah ay may kinumpiskang cellphone na pagmamayari ng isa sa kanilang iniimbestigahan na tao. At sa cellphone na ito ay may nakita silang isang video na kung una nating titingnan ay parang sila ay nagkakaroon lang ng isang katuwaan. Pero nang malaman nila ang totoong konteksto ng video na ito ay napagtanto nila na ito pala ay napaka-disturbing at nakakadurog ng puso. At ang portion ng video na ito ay ating ipapakita mamaya sa ating kwentuhan. So viewer discretion is advised. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, kayo ba ay fan ng ganitong klaseng content? Ay hindi kayo nagkamali sa aking channel dahil ganong content ang aking i-upload. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. Kung kayo naman ay handa na, tara at simulan na natin ang kwentuhan. Ang lalaking ito na nasa screen nyo ngayon ay si Daniel Halseth. Siya ay pinanganak noong January 28, 1976 sa isang maliit na bayan ng Oregon na ang pangalan ay Estacada. Ang kinalakihang pamilya ni Daniel ay merong isang farm kung saan sila ay tumutulong. Sa murang edad pa lang niya ay sanay na itong magtrabaho at gumising ng maaga. Pero kahit ganun pa man ay maganda pa rin ang pagpapalaki ng kanilang mga magulang sa kanilang magkakapatid. At dahil dito ay lumaki itong si Daniel na alam ang importansya ng pamilya at may magandang work ethics. At nang mag-high school na itong si Daniel ay hindi lang basta ang ugali nito ang nag-mature, pati na rin ang physical nitong kaanyuan. Dito ay pinakita rin niya ang kanyang mga talento tulad na lang ng pagtugtog ng ilang musical instruments. At napakagaling din nitong si Daniel pagdating sa computer. Bukod dyan ay napaka-athletic din nitong si Daniel at namukadya din ng kagwapuhan nito, kung kaya maraming nagkakagusto sa kanya dito sa kanilang school. Pero sa taong 1994, nung siya pa ay nasa kanyang junior year, ay may dumating na malaking dagok sa kanyang buhay. Dahil sa taong iyon ay binawian ng buhay ang kanyang ama dahil sa isang brain aneurysm. Ang pangyayaring ito ay nakapanglulumo para sa batang Daniel. Dahil nga siya ay nasa high school pa lang, so basically medyo dependent pa itong si Daniel sa kanyang ama. At ang rason pa dito ay silang magpamilya ay close sa isa't isa. So ang pangyayaring ito ay napakabigat at napakalungkot para sa kanilang magpamilya. Pero kahit ganun pa man ay nakahanap pa rin ng paraan silang magpamilya na maka-move on at ipagpatuloy ang buhay. At sa sumunod na taon ay natapos na ni Daniel ang kanyang high school years at pumunta ito sa Western Oregon University para mag-enroll sa kursong music na matagumpay niya namang natapos. Pagkatapos nito ay nanatili pa rin si Daniel sa lugar na Salem para sa kanyang master's degree in business. Sa ilang taong pagtira nitong si Daniel sa Salem ay may nakilala itong isang babaeng napakaganda at matalino din na si Elizabeth Shorak. Kung tutusin ay nagtutugma talaga ang personalidad ng dalawang ito. Pareho silang maganda ang itsura at matatalino. Agad na nagkapalagayan ng loob ang dalawa at eventually sila ay naging magkasintahan. At sa taong 2001 ay pinakasalan na niya si Elizabeth. 5 taon nang lumipas ay sila ay nabiyayaan ng 3 malulusog na anak, isang lalaki at 2 babae. At ang kanilang pamilya ay lumipat na sa Las Vegas. Dahil nga itong si Daniel ay magaling sa computer, ay dito niya binase ang kanyang hanap buhay, which is isang computer IT company. At halos lahat ng kanyang kliyente ay dito nakatira sa Las Vegas. Lumipas ang ilang taon matapos nilang manirahan sa Las Vegas, ay hindi lang si Daniel ang nagkaroon ng napakagandang oportunidad. Bagkus itong si Elizabeth din ay nagkaroon ng mas magandang oportunidad. Dahil simula pa ng una ay itong kanyang asawang si Elizabeth ay gusto nang pasukin ang mundo ng politika. At sa taong 2010 ay nakapagdesisyon na ito na tumakbo bilang isang senador sa estado ng Nevada. At dahil dito ay kailangan niyang mangumpanya sa iba't ibang lugar sa Nevada. So itong si Daniel na full-time na nagtatrabaho sa kanyang IT company dahil nga ito ang nagtutustos sa pang-araw-araw ng kanyang pamilya
ay tinanong nitong si Elizabeth kung siya ba ay willing o kung okay lang ba sa kanya na siya lang munang mag-isa ang tumayo bilang magulang ng kanilang mga anak sa mga susunod na buwan. At walang pag-aalinlangang sumang-ayon agad itong si Daniel sa pabor na hinihingi ng kanyang asawa. At buong pusong sumuporta ito sa kung anumang nais makamit ni Elizabeth. Di kalaunay umalis na nga itong si Elizabeth para mangumpanya, habang si Daniel naman ay naiwan sa kanilang bahay para alagaan ang tatlo nilang anak. Tulad na lang ng pagpasyal sa mga ito, pagkikipaglaro at paghatid sundo sa mga ito sa kanilang paaralan. At kinagabihan pagkatapos nitong patulugin ang kanilang tatlong anak, ay magtatrabaho na itong si Daniel hanggang sa madaling araw para ma-maintain ang kanilang hanap buhay, which is ang kanyang IT company. Pero ang lahat ng kanyang sakripisyo ay naging worth it naman nang nahalal bilang isang senador ang kanyang asawang si Elizabeth noong November 2010. Pero hindi lang ito ang nagbigay ng kasiyahan sa kanila. Gumawa lang naman ng bagong kasaysayan ang kanyang asawa. At ito ay bilang ang pinakabatang babaeng senador na naitala sa kasaysayan ng Nevada. At ang rason kung bakit nanalo itong kanyang asawang si Elizabeth ay dahil sa napakaganda niyang plataforma na nakasentro sa importansya ng nagmamahalang pamilya. At lahat ng higit na nakakakilala sa pamilya Haslett ay alam kung sino ang #1 fan nitong si Elizabeth. At ito ay walang iba kundi ang kanyang asawang si Daniel. Pero di nagtagal ang tila ba perpektong pamilya ni Daniel at Elizabeth ay unti-unting gumuho. Dahil mga ilang buwan lang ang lumipas matapos ni Elizabeth manalo bilang isang senador, ay kahina-hinala itong naging malapit sa isang kapwa niya political personality. At ang pangalan nito ay si Tiger Hilgillian, isang professional golf player na pinasok din ang mundo ng politika. Dahil dito ay nagkaroon ng suspisyon nitong si Daniel tungkol sa kanyang asawang si Elizabeth. Dahil palagi itong nagte-text kay Tiger at hindi ito nagustuhan ni Daniel. Dahil dito ay siya na mismong nakiusap kay Tiger upang itigil lang pagkakaroon ng komunikasyon sa kanyang asawa. Pero ang pag-text at pagtawag sa pagitan nitong si Elizabeth at ni Tiger Hilgillian ay hindi pa rin natigil. At di kalaunay sa buwan ng Oktubre taong 2011 ay nalaman nitong si Daniel na ang kasama pala ng kanyang asawa sa isang long extended work trip ay si Tiger Hilgillian. So dito ay napagtanto na ni Daniel na may ginagawang kataksilan itong kanyang asawang si Elizabeth. Kaya naman pag-uwi nitong si Elizabeth galing sa extended work trip ay agad siyang kinumpronta nitong kanyang asawang si Daniel at inakusahan ng pagtataksil. Ito naman ay kinontra ni Elizabeth at silang dalawa ay nagkaroon ng napakatinding argumento na umabot pa sa sigawan at murahan. Pagkalipas ng ilang araw ay nag-schedule sila ng isang therapy sa kanilang simbahan para maayos itong kanilang gumugulong relasyon. Dito ay inopen up nila ang pinagmulan ng kanilang bangayan at sila ay nagkapatawaran. Pero sa October 21 ng nasabing taon, mga 5 araw matapos ang kanilang pag-aaway, ay nagulat ito nang nagpunta si Elizabeth sa mga otoridad at inireport nito ang nangyaring panghihipo o hindi na angkop na paghawak nitong si Daniel sa kanya nang sila ay nagkaroon ng matinding argumento. Di kalaunay itong si Daniel ay naaresto at nakasuhan ng open and gross lewdness. Ang reklamong ito ay tungkol sa hindi naaangkop o malisyosong paghawak sa isang tao. At ang reklamong ito ay naitala bilang isa sa mga falsely accused na mga kaso. Dahil ang mga pulis o mga otoridad ay hindi na kailangan ng pisikal na ebidensya upang ikaw ay mapatunayan na nanhipo o malisyosong nanghawak sa isang tao. So, in theory, ay pwede kang makulong basically dahil sinabi ng isang taong ito na siya ay iyong hinipuan. So ito ang nangyari kay Daniel. Pagkatapos nito ay naging guilty siya sa kasong open and gross lewdness. At siya ay nag-undergo ng 6 months of probation at anger management. Ang masaklap pa dito ay inirehistro siya ng Nevada State bilang isang sex offender. At dito rin napagtanto ni Daniel na imbis na ayusin nila ang kanilang relasyon para sa mga anak nila, ay nag-file na lang siya ng divorce. At alam nyo na kapag diborsyo ang pinag-uusapan, ay tinatalakay din dito kung saan mapupunta ang kustodiya ng kanilang mga anak. At dahil nga isang senador itong si Elizabeth, ay isinapubliko itong nasabing hearing ng kanilang diborsyo. At ang sitwasyon na ito ay naging isang matinding sampal sa imahe nitong si Elizabeth bilang isang public official.
Ito ay dahil sa kanyang advokasya o plataporma na nakabase mismo sa nagmamahalan at importansya ng isang buong pamilya. Isama na rin natin ang good moral values bilang isang magulang. At nang kumalat itong balita na ang kanilang senador daw ay nagtaksil sa kanyang asawa, ay mas lalong pumangit ang imahe nitong si Elizabeth sa mata ng publiko. Ang mga paratang naman na ito ay talagang idinideny nitong si Elizabeth dahil ang mga ito daw ay pawang walang katotohanan. Kahit na pilit niyang itinatanggi ang mga paratang sa kanya na pawang kasinungalingan lang daw, ay talagang nagbigay epekto ito sa kanyang karera bilang isang senador. Lalo na't ang kanyang platapormang ipinaglalaban ng siya pa lang ay tumatakbo bilang isang senador at nang siya na ay makaupo sa pwesto ay tungkol sa moral values at importansya ng isang buong pamilyang nagmamahalan. Ay lumabas pa dito na siya pa ang sumira ng kanyang pamilya na mas lalo pang nagpababa sa kanyang kredibilidad bilang isang senador. Kaya napilitan itong si Elizabeth na lisanin ang kanyang pwesto. At di kalaunay sa parehang taon ay na-finalize na din ang kanilang diborsyo. Dito na rin magkakaalaman kung kanino mapupunta ang kustodiya ng mga kabataan. Ang problema dito ay may record si Daniel bilang isang sex offender. Kung kaya nakapagdesisyon ang korte na ibigay ang kustodiya ng kanilang mga anak dito kay Elizabeth. Labis na nalumo si Daniel sa desisyon na ito. Dahil mga ilang taon din siyang nagsilbi bilang ama at ina ng kanyang mga anak na kung tawagin niya ay 3 little angels. At mga ilang araw ang lumipas matapos ma-finalize ng kanilang diborsyo ay umalis na si Elizabeth kasama ang kanilang mga anak papunta ng Alaska. At sila ay nanirahan kasama ang isang lalaki na I think alam nyo na kung sino. Ito ay walang iba kundi si Tiger Hill Gillian. Ang lalaking kanyang itinatanggi na wala talaga silang relasyon. Turns out na totoo naman talaga ang hinala nitong si Daniel. At di kalauna itong si Elizabeth at si Tiger Hill Gillian ay agad na nagpakasal. At dito ay masasabi nating talagang durog itong si Daniel. Hindi lang ang puso, kundi ang kanyang buong pagkatao. Dahil ang akala niyang perpektong relasyon at pamilya ay bigla lang nawasak dahil sa isang pagtataksil. Pero tulad ng kanyang ginawa nang siya ay high school pa lang nang pumanaw ang kanilang ama dahil sa isang brain aneurysm ay naging optimistic at positive itong si Daniel at pilit na lumaban at bumangon sa buhay. Mas lalo nitong itinutok ang kanyang sarili sa kanyang IT company at hindi nito kinalimutan ang kanyang papel bilang ama sa kanyang 3 anak. Kahit na napakalayo na ng mga ito sa kanya, ay nagsusumikap pa rin itong si Daniel na makabisita at pansamantalang makapiling ang kanyang 3 minamahal na mga anak. At di kalaunay itong si Daniel ay makakatagpo na naman ng panibagong babae na magpapatibok ng kanyang puso. At ito ay si Bogdana. Eventually, ang dalawang ito ay agad na nagpakasal. At nang ito ay nangyari, ay napansin ng kanyang mga kamag-anak na unti-unti nang bumabalik si Daniel sa dati nitong sarili. At sa mga panahong ito ay naging active na rin sa social media itong si Daniel, kung saan palagi itong nagpo-post sa Instagram ng mga positive at inspiring na mga contents. Tulad na lang ng post na about sa panghihikayat tungkol sa pagpapalakas ng loob ng kanyang kapwa-tao. At napuno rin ng kanyang Instagram account ng mga video tungkol sa bonding nila kasama ang kanyang mga anak. Kung baga para sa kanya ay ang mga ito ay ang kanyang kayamanan. Pero sa likod ng kanyang pagbangon at pagbalik ng kanyang dating sarili ay sa taong 2019 naka-eksperyensya na naman ito ng matinding pagsubok sa buhay. Dahil nawasak na naman ang ilang taong pagsasama ni Daniel at ni Bogdana. So sa nasabing taon ay nag-iisa na naman itong si Daniel. Pero kahit ganun pa man ay naging active pa rin sa social media itong si Daniel. At ang mga content na kanyang ipinopost ay palagi pa ring positive at optimistic. Pero kung titingnan mo ang kanyang mga mata sa mga larawan na kanyang ipinopost, ay masasabi nating meron itong itinatagong kalungkutan sa likod nito. Pero sa taong ito, hindi lang naman dagok ang nangyari kay Daniel dahil may dumating na magandang balita para sa kanya. Ito'y dahil ang kanyang dating asawang si Elizabeth kasama ang kanilang mga anak ay bumalik para manirahan ulit sa Nevada. Ito ay hindi dahil sa gusto ni Elizabeth na makipagbalikan kay Daniel, kundi mas prefer lang talaga nila na tumira sa Las Vegas kesa sa Alaska. So dahil dito ay na-excite at lalong natuwa si Daniel dahil palagi na niyang mabibisita ang kanyang 3 minamahal na anak. At sa huling bahagi ng sumunod na taon ng 2020 ay nagsimula ng tumira kasama niya ang kanyang bunsong anak na si Sierra Haslett.
Pero ito ay hindi sa legal na paraan. At mas lalong hindi ito nagustuhan ni Elizabeth. Kaya nga lang wala siyang magagawa dahil gusto ng kanyang anak na tumira sa poder ng kanyang ama. At sa buwan ng Agosto sa nasabing taon ay naisipan na naman ni Daniel na ilapit ang sitwasyon na ito sa may korte. Dito ay nagharap na naman sa korte si Daniel at si Elizabeth para paglabanan ang kustodiya ng kanilang bunsong anak na si Sierra. At dahil nga sa kasagsagan ng pandemya ito naganap, ay ginawa ang kanilang hearing sa isang virtual video conference. Nabanggit dito ni Daniel ang rason kung bakit napili ni Sierra na tumira sa kanyang poder. Ito daw ay dahil napaka-toxic ng environment na tinitirahan ng kanyang anak kasama ang ina nito. At dahil daw dito ay nagkaroon ng mental health illness itong si Sierra at kasalukuyan pa rin nasa rehabilitation process sa panahon ng kanilang hearing. Ipinakita rin ni Daniel ang sulat nitong si Sierra na naglalahad tungkol sa kanyang mga problemang dinanas nang siya ay nakatira kasama ang kanyang ina. Pero hindi rin nagpahuli itong si Elizabeth at inilahad din ang mga rason kung bakit hindi maganda ang patutunguhan nitong si Sierra sa poder ng kanyang ama. Dahil ito daw si Daniel ay responsable at sinungaling. Dinagdag pa niya ng sulat daw nitong si Sierra ay pawang gawa-gawa lang ni Daniel. At nagpatuloy ang bangayan ng dalawang magulang sa korte hanggang sa ang hukom na mismo ang nagpatigil sa kanila at pinamuka sa kanila ang katotohanan. Sinabi lang naman ng hukom na sa kanilang girian at mga away ay hindi lang sila ang naapektuhan, kundi mas naapektuhan dito ang kanilang mga anak. Lalong-lalo na ang kanilang bunsong anak na si Sierra. At dahil dito ay nakapagdesisyon na ang hukom at total sa una pa lang ang kustodiya talaga ng mga bata ay nandito kay Elizabeth. Kung kaya sinabi na ng hukom kay Daniel na kung pwede ay isauli na niya si Sierra dito kay Elizabeth. Dahil utos na ito ng korte ay walang nagawa itong si Daniel kundi ihatid pabalik si Sierra sa poder ng kanyang ex-wife na si Elizabeth. Pero kinagabihan ng nasabing araw na yon ay tumakas itong si Sierra sa bahay ng kanyang ina at pumunta ito pabalik sa kanyang ama. At dahil dito ay naulit na naman ang labanan tungkol sa kustodiya. Dahil ayaw talaga nitong si Sierra na pumunta sa poder ng kanyang ina. At ito ay tumagal na naman ng mga ilang buwan. At dito na tayo sa unang bahagi ng taong 2021. At sa August 8 ay nagulat ang ikalawang ex-wife nitong si Daniel na si Bogdana dahil nag-notify sa kanya na may gumamit sa kanilang credit card account na pagmamayari nilang dalawa ni Daniel. At ang mga withdrawals nito ay galing pa sa iba't ibang ATM machines. Kung kaya mas lalong nagtaka itong si Bogdana dahil nga hiwalay na itong si Bogdana at si Daniel ay hindi na nila masyadong nagagamit ang credit card account na ito. At di kalaunay ang bangko na nila ang nag-send ng messages dahil sa hindi kapanipaniwalang withdrawals na nangyari sa kanilang account. Agad namang kinontak nitong si Bogdana si Daniel sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang numero. Pero hindi ito sumasagot. So naisip niya na baka busy lang itong si Daniel. Kung kaya mga ilang sandali ay kinontak niya ulit ito sa pamamagitan ng pag-text pero wala pa rin sumasagot. Kaya naisip na nitong si Bogdana na kontakin na ang ina ni Daniel. Dahil sa kanyang pagkakaalam ay napaka-close nitong si Daniel at ng kanyang inang si Christine. Kung kaya sinabi na ni Bogdana dito kay Christine ang mga nangyari tungkol sa kanilang credit card account ni Daniel na may ibang tao daw na gumagamit dito. At agad rin namang tinawagan itong si Christine ang kanyang anak na si Daniel pero wala pa rin talagang sumasagot. Kaya kanya na lang itong tinanong sa pamamagitan ng pag-text at di kalaunay meron namang nag-reply. Pero hindi ito si Daniel, bagkos ito ay ang kanyang apo na si Sierra. At sabi ni Sierra sa reply nito ay medyo hindi daw gumagana ang cellphone ng kanyang ama pero for sure kinabukasan ay magiging okay na ito. Dito ay pansamantalang nawala ang kaba nitong si Christine dahil parang okay lang naman pala ang lahat. At pabalik na lang siya sa pagtawag pagkalipas ng 24 oras. Lumipas ang mahigit isang araw at kinontak na ni Christine ulit itong si Sierra pero hindi pa rin ito sumasagot. Dito ay medyo kinabahan na si Christine sa ikinikilos ni Sierra at sa mga nangyayari. Kaya tinext na niya si Sierra na desperadong nag-aalok dito na kung pwede ibigay ang telepono sa kanyang ama. Pero agad itong nag-reply na hindi pa daw makakasagot ang kanyang ama dahil ito daw ay naliligo pa. At sa puntong ito ay alam na talaga ni Christine na mayroon talagang problema sa sitwasyon nito. Na kailangan may pumunta talaga sa bahay nitong si Daniel para malaman kung si Daniel ba pati ang kanyang apo ay okay lang. Dahil naisip din nitong si Christine na parang hindi na ang kanyang apo ang sumasagot sa kanya.
Kung kaya kinontak na nitong si Christine ang landlord ng kanyang anak na si Daniel na matalik din itong kaibigan na si Peggy Newman. At humingi siya ng pabor dito na kung pwede ba itingnan niya ang bahay nila Daniel at kung ano ba ang nangyayari dito. Kaso nga lang dahil marami pang ginagawa itong si Peggy ay hindi muna ito nangako na makakapunta agad kina Daniel. Dahil desperado na itong si Christine na malaman ang kalagayan ni Daniel at ni Sierra ay tumawag na ito sa 911. At ito ang aktual na audio record ng kanyang tawag. I don't know if that's, On who are we doing a welfare check? for my son. He's been missing for 2 days. His work's called, his family's called, I've called, his ex-wife's called, and there's nobody answering the phone and nobody there's Pero bago pa makaresponde ang mga otoridad papunta sa kinaroroonan nitong si Daniel, ay natapos na itong si Peggy Newman sa kanyang mga ginagawa at agad-agad itong nagpunta sa bahay nitong si Daniel. Kasama niya dito ang kanyang kaibigan na nakatira din sa nasabing lugar. Kanilang ipinara ang kotse sa tapat lang ng bahay nitong si Daniel at pumunta na sila sa harap na pintuan nito at yan nila itong kinatok. Pero nanatiling tahimik ang bahay o walang sumasagot sa kanila. At pagtingin nila sa driveway nitong si Daniel ay hindi nila nakita ang sasakyan nito, which is isang blue Nissan Altima. Sa ilang beses na pagkatok ng dalawa sa pintuan nitong si Daniel ay wala pa rin talagang sumasagot. Kaya sinubukan na ni Peggy na i-check ang doorknob at laking gulat niya nang ito ay unlocked. So, pinuksan nila ang pinto at nagpatuloy sila pagpasok sa loob. Pero mga ilang minuto lang ang lumipas ay nagmadaling lumabas ang dalawang magkaibigan na may ekspresyon ng takot at pagkagulat sa kanilang muka. At sila ay agad na tumawag sa 911. Sa mga puntong iyon ay hindi pa nakakarating ang mga pulis na tinawagan nitong si Christine. At sa pagtawag naman ni Peggy ay agad niyang sinabi sa mga otoridad kung ano ang kanyang nakita sa loob ng bahay. Balikan muna natin ang insidente kung saan may gumamit sa credit card na pagmamay-ari ni Bogdana at ni Daniel. Ang nasabing credit card na ito ay ginamit upang mag-withdraw ng mga pera sa iba't ibang ATM machines dito sa Las Vegas. At dahil nga ang mga ATM machine nito ay may nakatagong camera sa loob nito, ay nakita kung sino ang mga tao na gumamit sa ATM nito. At nakita dito na ito pala ay dalawang tao, isang lalaki at isang babae. Di kalaunay ang dalawang ito ay nakita sa isang CCTV footage na papasok sa isang supermarket na kung tawagin ay Winco. At sila ay may biniling mga bagay-bagay dito at ginamit nito ang debit card ni Daniel. Pagkatapos naman ito ay umalis na sila at pumunta na naman sila sa Las Vegas Home Depot. May binili na naman silang mga bagay at ginamit na naman nila ang debit card nitong si Daniel. Di kalaunay ang babae at lalaking ito ay pumunta sa bahay nitong si Daniel at doon na sila nagpalipas ng gabi. Kinabukasan mga alas 10 ng umaga ay nakita itong blue Nissan Altima ni Daniel na umalis sa property. At ang pag-alis ng nasabing kotse nitong si Daniel ay mga ilang oras lang ang pagitan ng pagpunta nitong si Peggy at pagpasok sa loob ng bahay ni Daniel. At pagkarating ng mga pulis sa lugar ng pinangyarihan ay nakita nila itong si Peggy at ang kaibigan nito na bakas pa rin ang takot sa kanilang mga muka. At nang pumasok na ang mga otoridad sa loob ng bahay nito si Daniel ay nakita na rin nila ang bagay na nagbigay takot kay Peggy at sa kaibigan nito. At dito ay hindi na rin sila nagulat kung bakit ganun na lang ang kanilang naging reaksyon. Sa panahong iyon ay blanco pa rin ang mga otoridad kung bakit nagawa ng mga salarin ang karumal-dumal na krimen na ito, kung pagnanakaw lang naman ang kanilang motibo. Nakita lang naman nila sa loob nito ang sunog na bahagi ng living room. At sa baba ng living room na ito ay mayroong isang sleeping bag na sinasabing pinagmulan ng apoy. At sa loob naman ng sleeping bag na ito ay nakasilid ang isang bangkay na di kalaunay nakilala bilang si Daniel. At ang nakakalungkot pa sa mismong araw na yon ay hindi natugis ng Las Vegas Police ang mga salarin. Pero meron ng persons of interest ang mga otoridad ng Las Vegas. At sa paglipas lang ng 3 araw ay nag-notify sa kanila ang Salt Lake City Police Department dahil meron silang nahuling babae at lalaki na sumakay sa bus transit ng nasabing lugar at hindi nagbigay ng pamasahe. Kung kaya ang mga ito ay hindi pinalabas ng driver at eventually ang driver na ito ay tumawag sa mga otoridad na agad namang humingi sa ID ng dalawang ito at napag-alaman na ang mga taong ito ay hinahanap ng Las Vegas City Police Department. At natukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawang ito bilang si Aaron Guerrero at si Sierra Halseth, ang bunsong anak
ni Daniel at ni Elizabeth. At sa pag-iimbestiga ng mga pulis ng Salt Lake City sa mga kagamitan ng dalawang ito, ay nakakita sila ng isang video sa cellphone nitong si Sierra na kung titingnan natin ay parang wala namang problema. Pero habang umuusad ang nasabing video ito, ay malalaman natin ang brutal at napakalungkot na konteksto ng video ito. Welcome back to our YouTube channel. After Day 3 after murdering somebody. Wow! Don't put that on the camera. At ang nasabing video ito ay ang nagsilbing pinakamalaking ebidensya na nagdiin sa dalawang kabataang ito. Sa panahon ng pangalawang hearing ni Daniel at ni Elizabeth, na nakasentro dito kay Sierra, ay nalaman ng mga magulang nito na meron na palang boyfriend ang kanilang bunsong anak na si Sierra. At ito ay si Aaron Guerrero. At dahil dito, hindi ito nagustuhan ng kanyang ama at ina na si Daniel at Elizabeth. Dahil nga itong si Sierra ay minor de edad pa. Sa paghatid ni Daniel kay Sierra papunta sa kanyang ex-wife na si Elizabeth, dahil nga napagpasyahan ng hukom na ibalik muli ang kustodiya ng kanilang bunsong anak kay Elizabeth, ay nakapagpasya pala itong si Daniel at si Elizabeth na kausapin ang mga magulang nitong si Aaron upang lubayan o tantanan na ang kanilang anak na si Sierra dahil minor de edad pa ito, at para sa kanila ito ang nakakabuti sa dalawa. At nang magkita na ang mga magulang ng dalawang ito, ay agad namang sumang-ayon ang ama at ina nitong si Aaron Guerrero. At ang posibleng rason kung bakit pinipili nitong si Sierra na manirahan kasama ang kanyang ama, ito ay baka dahil mas mahigpit itong si Elizabeth kumpara kay Daniel. Pero dahil nga ibinalik na naman ang kustodiya nitong si Sierra papunta sa kanyang inang si Elizabeth, at idagdag pa natin ang pagtuldok ng kanyang mga magulang sa relasyon nilang dalawa ni Aaron, ay baka ito ang nagbigay ng puot o galit sa kanyang damdamin dito sa kanyang mga magulang. Pero lingid sa kalaman nitong si Elizabeth at ni Daniel, ay meron palang sikretong koneksyon itong kanilang anak na si Sierra at si Aaron Guerrero. At ito ay hindi nila nalaman. At sa umaga ng April 8, 2021, ang panahon kung saan nag-withdraw sila ng mga pera, ay bumili pala sila ng iba't ibang bagay sa Wilcon at sa Las Vegas City Home Depot. At ang mga nasabing bagay na kanilang binili ay bleach, lighter fluid, gloves at iba't ibang klaseng lagari. Pagkatapos nito ay pumunta na ang dalawa sa tinitirahan nitong si Sierra, which is ang bahay ng kanyang amang si Daniel. Kahit hindi isinapubliko kung ano ba talaga ang buong detalye tungkol sa nangyari sa loob ng bahay nitong si Daniel, pero ipagpalagay na lang natin na posibleng ganito ang nangyari. Dahil nga mahal na mahal nitong si Daniel ang kanyang mga anak, lalo na ang kanyang bunso na si Sierra, ay ni minsan hindi nito nagawang mag-isip ng kung anumang masamang bagay na pwedeng gawin sa kanya ng kanyang mga mahal sa buhay, lalo na ng kanyang mga anak. Sa madaling salita ay naging kumpiyansa itong si Daniel. Pero lingid sa kalaman nitong si Daniel ay nagpaplano na pala ang kanyang bunsong anak ng napakasamang bagay kasama ang kanyang karelasyon na si Aaron Guerrero. Ang tiwala at mainit na pagmamahal nitong si Daniel para kay Sierra ay sinuklian ng dalawang ito ng 70 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan nitong si Daniel. At ang masaklap pa dito ay walang nakitang senyales na nanlaban itong si Daniel. Dahil kung ito man ay kanyang ginawa, ay ma-overpower niya ang dalawang batang ito. At sa aking opinyon ay masasabi kong nakita pa nitong si Daniel ang kanyang tinatawag na little angel na kinukuha ang kanyang buhay kasama ang karelasyon nitong si Aaron. Pagkatapos nito ay kinuha nila ang ATM cards nitong si Daniel kung kaya sila ay naka-withdraw ng mga pera, at eventually ito rin ang ginamit nila sa pagbili ng mga bagay-bagay na gagamitin pala nila para sa pagsira ng crime scene. Nilinis muna ng dalawa ang crime scene gamit ang bleach, at pagkatapos nito ay sinubukan na nilang pagpira-pirasuhin ang bangkay nitong si Daniel. Kaso nga lang hindi nila kinaya kung kaya sila ay bumili pa ng lighter fluid at nagplanong sunugin ang buong bahay. Kaya nga lang hindi masyadong lumaganap ang sunog na ito, bagkos ay nasunog lang nito ang konting portion ng living room nitong si Daniel. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad sa crime scene ay marami silang nakitang pieces of evidence. Kagaya na lang ng mga disposable gloves, mga bote ng bleach na sinunog, at ang mga lagari na may nakastock pa na konting laman sa parte ng katawan nitong si Daniel. Nang nag-reply itong si Sierra sa text ng kanyang lolang si Christine tungkol sa kanyang amang naliligo pa daw, kung kaya hindi ito makasagot sa telepono, ay nasa proseso na pala ito sa pagsusunog ng bahay nitong si Daniel. At pagkatapos nito ay si Sierra at si Aaron ay nagtangkang tumakas gamit ang sasakyan ng kanyang ama. At ito ang magpapaliwanag kung bakit nakitang papalabas ng bahay itong sasakyan ni Daniel. Abot langit naman ang pagdadalamhati nitong si Christine
nang malaman niya ang sinapit ng kanyang anak. Dahil alam niya na mabait at responsableng ama itong si Daniel sa kanyang mga anak. At ang napakalungkot pa dito ay nagawang ipagpalit nitong si Sierra ang buhay ng kanyang ama na nagbahal, nagtaguyod at sumuporta sa kanya sa isang lalaking bago lang niyang nakilala. Ang dalawang magkasintahan na ito ay napatawan ng life imprisonment with the chance of parole. At sila ay nasintensyahan ng 22 years na pagkakakulong. At dun na nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong araw. Kung iyong nagustuhan ang video natin ngayon, ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at hanggang sa muli, kita kits!